Kong JV, nasa Kongreso, ang ganitong klaseng korupsyon, organisado. Yung leader mo mismo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yung henchman niya o yung bataan niya, ang Speaker ng ating House of Representatives, o si Speaker Martin Romualdez. Magandang araw mga kababayan at pag-uusapan po natin itong bagong interview po ni Congressman Mike Defensor kung saan talagang tahasan niyang tinatawag itong si Bongbong Marcos na mastermind sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. At bilang isa po sa pinakamatagal na nagtrabaho sa gobyerno, ngayon lang po nasaksihan ni Congressman Mike Defensor itong pinakamalalang korupsyon na nangyayari po sa ating bansa. At pag-uusapan din po natin itong mga alipores ni Bongbong Marcos. Naku po mga kababayan po natin, masyadong balat sibuyas at nagpa-file ng kaso dito sa mga Marines. Nako, no, ayaw nga nila pakinggan, ayaw nila magkaroon ng hearing sa Blue Ribbon Committee. At yung NBI, Ombudsman, masyado po silang maagang nagbibigay ng konklusyon dito po sa mga sinasabi ng Marines at nagpapakita na sila po ay takot. Okay, kung bago lang po kayo sa ating channel, huwag kalimutan i-like at kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na mga kababayan natin. Okay, alam nyo mga kababayan, kung mayroong isa sa pinakamatapang na dapat kahangaan natin ngayon siyempre, no, hinahangaan ko, ay itong si Congressman Mike Defensor. Grabe yung tapang. Mantakin mo, ang kanyang kinakalaban dito ay itong mga oligarko, mga kongresista, senador at si Bongbong na sobrang dami po yung nanakaw mula sa kaban ng bayan. So, kaya siyang gawan ng kung anumang masama. Pero grabe, no? Itong taong ito ay ni minsan hindi ko nakitaan ng takot sa pagsasalita ng katotohanan. Huwag na natin patagalin. Ituloy natin, mga kababayan po natin, ang ating pinag-uusapan sa usaping korupsyon. At ang kumakamada at nag-aayos ng kabuong budget ay si Santico, Chairman ng Committee on Appropriations. So yung pagkilos po namin, sa tingin ko hindi nahihinto lang nung kami napasok sa gobyerno. It is correct, nung pong kay Erap Estrada, nagkaroon po tayo ng problema noon. In fact, if you look at the case of Vice President Erap Estrada and kung JV, ang lakas yung main group na lumaban at the time, ang kaso po ni President Estrada was 4 billion pesos. Ang actual case niya dun sa supposed corruption was 150 million pesos. And si Pangulong Estrada nilitis dito sa ating bansa. Dito po ikinulong sa veterans where he had a hospital arrest. And then later on, he was convicted and given a pardon by President GMA. Nung si President GMA naman po yung nakulong, ang kaso niya was a 50 million budget of the 360 million intelligence funds of the PCSO. I'm not particular about the case. Pero yun po, parang nagkaroon lang ng note si President GMA na something like, okay, GMA, and then for that, yung pong sa maliit na aksyon na yun, ay nagkaroon po siya ng kaso, dito po siya nilitis, at again, ikinulong po siya dyan sa may veterans. And later on, yung po ay na-dismiss yung mga kaso sa kanya. Dito sa nakikita natin, una yung kay Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte ay ikinulong sa labas ng bansa. Imbis na dito litisin sa Pilipinas, dito nakasuhan, inilabas nila ng ating bansa. Nagago talaga eh, no? Mantakin nyo mga kababayan po natin. Tama yung sinasabi ni Kong Mike Defensor, no? Na mantakin mo si Tatay Digong doon nila pinakulong sa ibang bansa. Kasi takot na takot po sila sa dami po ng nakukuhang impormasyon at nakarating kay Tatay Digong, nabubulgar ang lahat na korupsyon, katarantaduhan na ginagawa nila. Mantakin mo, nagbenta sila ng ginto. Yung mga blanco sa bicameral report. Sino yung nagbulgar niyan? Si Tatay Digong. Yung pera na pinagkukuha po nila sa mga corporation or government-owned corporation na pagmamayari ng ating gobyerno, kasama po yung SSS, kasama po yung GSIS, no, Land Bank, PDIC, Development Bank of the Philippines. Pinagkukunan nila ng pera, nilagak nila sa Maharlika Investment Fund na hanggang ngayon, hindi natin alam kung nagamit pa, kumita pa, o nanakaw na dahil wala pong transparency. So, ganyan po sila katakot, mga kababayan po natin. And here we go, impeachment ni Vice President Sara
dahil sa paulit-ulit lang na confidential fund ng mga allegation, samantala ito ay malinis na ginastos. Pero hindi nila sinisilip yung 4.5 billion na confidential fund ni Bobong Marcos. Tuloy tayo. And ako nagtataka kasi nga, bakit mo isasubject ang isang tao, ang isang Pilipino, kung functioning naman yung court mo? Kung gumagana ang iyong mga korte? Kung merong kang batas? Nakita na natin sa dalawang pangulo yan na nangyari at nagkaroon ng malinaw na paglilitis. Bakit dito sa pangulong to, kailangan nilang kidnapin, and I'm using the term state kidnapping, at ilabas ng ating bansa. More importantly, ngayon ko lang nakita kami ni Kong JV, nasa Kongreso, ang ganitong klaseng korupsyon. Organisado. Grabe no. Organisadong korupsyon ang nangyayari sa ating bansa. Kaya talagang nakakagalit. At kung hindi ka magagalit sa gobyernong ito, ibig sabihin, bulag ka, bingi ka sa mga nangyayari ngayon. Alam mo mga kababayan natin, hindi nila kasi pwedeng pasinungalingan ang matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Tingnan mo ha, kung gaano po ka-krisis yung ating bansa. We are talking bago pa magkaroon ng gyera sa Middle East. Kasi ngayon mga kababayan po natin, mukhang may palusot kasi ngayon si Bongbong Marcos. Sabi niya, nagkaroon tayo ng krisis, mahal ang pagkain, mahal ang krudot, gasolina, mahal ang pamasahe, dahil may gyera sa Middle East. Mga kababayan, bago pa nagkagyera, talagang walang ginagawa si Bongbong Marcos at patuloy na tumataas yung bilihin. So nagkaroon lang na may gyera. Walang infrastructure project, walang flood control project. Kung mayroon man kahit sa lugar mismo ni Sandro Marcos ay substandard at karamihan po is ghost project. At mantakin nyo, ito pa yung masakit para sa ating mga Pilipino, mga kababayan po natin. Yung mga involved sa corruption, sa pagnanakaw, sa ghost project, substandard, kagaya ni Alcantara, ni Sally Santos, mantakin mo, tinanggal. Hindi na sila kasama sa mga akusado ng flood control scam. Tingnan mo, nagbalik ng pera, umamin, pero bakit hindi kinakasuhan? Ngayon lang yan sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Kung ano man yung bargaining agreement nila, yan din po yung yan po yung hindi natin alam. Bakit tinanggal sa mga kinasuhan? And kung babalikan po natin ang impeachment ni Vice President Sara, ito po malinaw na pamumulitika para mapagtakpan ang corruption na ginagawa ni Bongbong Marcos. Kaya bilang mga Pilipino, dapat hindi tayo pumapayag na tayo po ay patuloy na ginagago nila gamit itong impeachment ni Vice President Sara na paulit-ulit. And marami na nga mismo kahit itong si Puno, sinasabi niya na talagang walang bago sa mga allegation laban kay Vice President Sara. And obvious na ito po ay fishing expedition. Okay, so ang kababayan, malinaw na ito po ang pinakamalaking organisadong korupsyon na nangyayari sa ating bansa. At sa pagpapatuloy ng ating update mga kababayan, puntahan naman po natin itong nangyari po kay Madriaga. Kasi itong si Madriaga, mga kababayan po natin, talagang ginagamit nila laban po ito kay Vice President Sara. Pero tingnan niyo po ngayon ha, yung ilan po sa ating mga kababayan ay hindi na naniniwala sa kanilang kadramahan yan. At sa totoo lang mga kababayan po natin, nagpapasalamat po tayo dahil may isang AFP colonel na pinasinungalingan yung aligasyon ni Madriaga. A senior officer of the Armed Forces of the Philippines, Raymond Dante Pilachica, has submitted a detailed affidavit countering the allegation made by Ramil L. Madriaga, addressing them claim by claim. Yun. Maganda to mga kababayan po natin. Kasi sinagot niya punto por punto itong mga kasinungalingan ni Madriaga. Ay sigurado iihi na naman sa kanilang pantalon itong mga may hawak kay Madriaga. Dahil ito, sundalo ito. Sila yung magpapatunay kung totoong naging party po ng security aid ni Vice President Sara, si Madriaga. O dito ngayon magkakaalaman. Sigurado maiihi na naman yung handler nito o kaya bubula yung bunganga nitong mahilig sa saba sa pagyayaw-yaw. Lalong-lalo na mabibisto sila dito mga kabayan. Ang tansya ko nga mukhang
mukhang yung isang senador, kasabwat pa dito eh. Yung nag-aambisyon na maging presidente. Tansya ko lang ha, tansya ko lang mukhang kasabwat din po siya dito po sa paglabas ni Madriaga. Ngayong araw, nag-file ng kaso ang sekretary po ng Department of Agriculture laban po dito kay Attorney Valigod at syempre dinamay po yung mga Marines at dito po kay Saldico. Bakit? Dahil daw dinawit ang kanyang pangalan sa mali-malitang pera at isa daw po siya sa mga nakatanggap nitong mali-malitang pera. Yung tanong kasi dito mga kababayan, bakit masyado kayong sensitibo? Bakit masyado nyo agad dinadaan sa pagpa-file ng kaso? Kayo po ay mga empleyado ng gobyerno at kung may mga pagtatanong allegation laban sa inyo, nasa inyo po ang pagkakataon na ito ay sagutin at ipaliwanag. Pero kung tatakutin mo yung lahat na may alam, lalo ka dito mabubuking. Palagay ko mga kababayan po natin, itong ginagawa po ng mga nasa gobyerno ngayon na mga balat sibuyas ay gusto nilang patahimikin lang yung mga taong nagsasalita against corruption. Pero alam mo si Attorney Valigod, mga kababayan po natin, hindi natatakot dito, no? At handa siyang harapin itong mga kaso na ifina-file sa kanya. Lalo na po yung mga Marines. Alam mo, walang pinag-iba ito, mga kababayan po natin, sa sinasabi ni Bongbong Marcos, no? Na normal lang yun nangyayari sa ating bansa. At sinasabi niyang bawal mo na magtaas ng pamasahe. Di ba nagdeklara na tataas na yung pamasahe sa lahat na transport sector. Pero kung tutuusin, hindi pa rin sapat eh. May mga nagkikwento nga ng mga driver na sinasabi nila, hindi na sila kumakain ng lunch, hindi na sila nagtatanghalian para maka-take home lang po sila sa kanilang pamilya dahil sa sobrang mahal na po ng bilihin. Pero ang sabi ng isang Bongbong Marcos, normal pa rin yung nangyayari sa ating bansa. No? Normal, mantakin mo yung diesel na dating 48, 47, may 45 pa po tayong nabibili, ngayon 105 na. Tapos sasabihin niya na normal po, mga kababayan. E di siya yung abnormal. Okay, so punta na po tayo dito sa rason kung bakit nag-file ng kaso. Itong si Tio Laurel ng Department of Agriculture. File ako ng kaso no ng cyber libel sa dalawang isang grupo tapos yung isa naman kay Saldico. Yung isa is yung una would be kay Baligod ba yun tsaka yung kanyang 18 na Baligod ba yun? So nag-file ka ng kaso tapos hindi mo kilala. puppets ano. So dahil mga puro kasinungalingan yung kanilang mga pinagsasabi sa kanilang affidavit at purely walang katotohanan. It's purely Puro ka sinungalingan o kayo ay natatakot lang? Ayaw nga dinggin sa House of Representatives eh. Ayaw dinggin sa Senado. Tapos ang Ombudsman at ang NBI, puro paninira yung ginagawa. fiction. Of course, yung kay Saldico naman, I did a press statement on that few months ago. Ngayon lang nagkaroon ng oras para filean, so sinabay-sabay ko na para kasi talagang sobra na yung paninira ng mga yan eh. Hindi ko nga alam kung magkakasama yan mga yan o ngayon but Ano ba itong si Laurel na ito, mga kababayan po natin? Tinatanong niya kung magkakasama ba. Siyempre, magkakasama po si Saldico at mga Marines kasi mga tauhan niya po yun. Kaya nagko-collaborate nga ang kanilang sinasabi. Kasi magkasama po sila, sir. kailangan na lumaban eh kasi sumusobra na sila. Kailangan ng lumaban, no? So parang sila pa yung naaapi, mga kababayan. Wow, ha? Sir, una, ano ba ang totoo? Bukod nung unang nalaman niyo na binanggit yung pangalan niyo doon sa alleged mali-maletang pera na ina-allege po against you? Well, yung sinasabi nga doon sa final affidavit nila, sinasabi nila kumukuha sila ng pera linggo-linggo sa bahay ko, no? Sa Forbes Park. Unang-una, 2018 pa ako hindi nakatira doon. No, I live in another place in Makati, not in that village at all. So, yun lang, palpak na eh. Then, I don't know any of those 18.
So, hindi naman daw ako yung binibigyan ng maleta. Ako yung bibigay ng pera. But, first of well, clearly, hindi man ako nakatira doon. At hindi ko naman sila kilala, yung 18 na yun. So, parang, Hindi mo talaga kilala yun kasi hindi mo naman tauhan yun eh. Paano mo makilala kung mga delivery boy lang sila at nagpi-pick up lang po sila ng pera? Hindi mo talaga kilala yon. Makikilala mo, hindi mo naman tauhan yun. Tauhan ni Saldi ko yun. it's impossible. Kahit tignan nila yung logs or yung gate ng village na yun, hindi ako masyado pumupunta doon sa lugar na yun. Diba? So, yun. Clearly, Okay, so tingnan natin mga kababayan, sinasabi niya na hindi totoo. Magkakaalaman naman po yun. Basta ako, ang tiwala ko ay doon sa 18 na mga Marines, doon sa mga sundalo. Ang tiwala ko doon kay Attorney Balikod dahil mas kapanipaniwala sila kumpara sa mga taong ito. Magkakaalaman naman yan mga kababayan natin. Kaya talaga kung kung sinasabi nyo na hindi kayo involved, sabihin nyo mga kongresista na huwag i-impeach si Sara. Diba? Para magkakaalaman, no? Tingnan natin kung pag-upo ni VP Sara, masasabi nyo pa na wala kayong kinalaman. Diba? Okay, so magpapatuloy po tayo mga kababayan. Marami pa po tayong pag-uusapan. Huwag kalimutan i-like ang video ito. At maraming salamat po.